Ang magandang balita ayon kay Mateo. Ika-22 kabanata. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga utusan upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga utusan at kanyang pinagpilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May pumunta sa kanyang bukid at meron namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga utusan, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong yon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga utusan, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga utusan at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, Kapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magganggalit ang kanyang mga ngipin. bilang pagtatapos, sinabi ni Jesus, Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang napili. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilang mga alagad nila at ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ng ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat pareho ang pagtingin nyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, Kayong mapagkunwari, bakit ibig ninyo kong huliin? Akin ang isang salaping pambuwis. At siya'y inabutan nila ng isang denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa emperador po! Tugon nila, kaya't sinabi niya sa kanila, Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya, at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito, at sila'y umalis. Nang araw ding iyon, may lumapit kay Jesus na ilang Saduseo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, itinuro po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nabiyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak. Kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae.
Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya ay napangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus, Maling-mali ang iniisip ninyo. Palibhasa'y di ninyo alam ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang turo. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. At sumagot si Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa 2 utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong natitipon doon. Ano ang pagkaalam ninyo tungkol sa Mesyas? Kaninong anak siya? Kay David po. Sagot nila. Kung gayon, Sabi ni Jesus, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nang nasa kanyang espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ang Mesyas? isa man sa kanila'y walang nakasagot, at mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya.